Matapang mga kababayan itong bagong Yusek na tinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential Communications Office. Isa pong vlogger na abogada, si Attorney Claire Castro. May channel siya. Marami din yung nanonood sa kanya mga kababayan sa kanyang channel. Ngayon, Yusek siya. Sinungal-ngal po si Digong. Sinungal-ngal ng uppercut. Sa interview kanina, after siyang manumpa sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasama si PCO, Secretary J. Ruiz. Tapos kasama sa sumungal-ngal, nakisungal-ngal na rin po si Chis Escudero. Doon sa statement kasi mga kababayan ni Digong, doon sa indignation rally na yung ating Pangulong Bongbong Marcos is veering towards dictatorship. Nauna na, mga kababayan na sinungal-ngal ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Di ba sabi ni Bersamin, yan ang niyang si Digong, bodol. One-man factory niya yan ng fake news. Ngayon naman po, sinungal-ngal na ni Yusek Castro ng Presidential Communications Office. Ayan po si Attorney Claire Castro, isang vlogger. Sabi niya, inamin niya, fiscal pa lang siya. Expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman na patunayan na natin yan sa panahon ni Senator Laila de Lima. So ano pa ba ang ating in-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Matapang po yung mga pananalita ni bagong Yusek, Attorney Claire Castro. Nakakuha kayo ngayon ng katapat. Hindi na po pwede yung mga pagpapalaganap ni Digong, mga kababayan ng intriga. Ito ngayon yung report ng Impact Leadership. Palace slams Duterte's baseless dictatorship claim, cites persecution of de Lima. Palace Press Officer Claire Castro dismissed Duterte's remarks as mere fabrication niya, recalling how he once admitted to being an expert in political intrigue and evidence planting. She argued that his administration's actions, including the politically motivated charges against de Lima, prove his use of such tactics. Yan mga kababayan sa amin ni Claire Castro. Tapos sa press briefing, binanatan din ni Yusek Castro mga kababayan, yung sinasabi ni Digong na ninakaw yung mga gold ng ating bansa. Sa Bangko Sentral daw, bininta. Yun ang naging akusasyon, mga kababayan ni Digong doon sa indignation rally. O ito mga kababayan yung mga paliwanag ni Yusek Claire Castro. As of now, may pronouncement ang BSP. Baka pwede natin pakinggan at madinig din nila. We will be projecting the statement po, BSP. Press con po yan kanina, mga kababayan. Okay. This is the statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. We're now opening floors for questions from our Malacanang media friends.
PS5. Just a clarification. So, ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. May banat Sa agad po. pananiwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, mapagkamalan niyo tayo ulit at tawagin stupid? But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Johnny Yu, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Madaling sabi, malabo yung intriga ni Digong, yung akusasyon ni Digong na wala mang ebidensya na ninakaw ng ating Pangulo. Yung gold reserve ng Pilipinas, bininta, pagkatapos, kinalalabas ni Digong, ninakaw. Ang paliwanag po ni Atty. Claire, maglabasan niya siya ng ebidensya. Kasi ito, na gold reserves, solely, ang nagmamanage niyan, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang hand yung ating Pangulo. Paanong manakaw? So nag-intriga lang anya si Digong. Ano anya ito? Joke na naman? Yan ang gustong emphasize mga kababayan ni Atty. Claire Castro, bagong undersecretary ng PCO. So, lumalabas mga kababayan. Ignorante itong si Digong. Kaya sabi ni
Attorney Claire Castro. Hindi nga niya alam na ganun yon. Balikan natin, mga kababayan, ang press briefing niya. pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So, ibig sabihin, wala tayong problema sa gold reserves natin. So, that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news. Or, mas formal na word, disinformation. Thank you. Do we still have questions from our media friends? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment na po. So, si Attorney Panelo yung nagsabi na The biggest spreader of fake news yun. spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po, sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Basta. So, ang ibig ba sabihin nun, Bueniltan po napaka-inefficient ng anak niya? Digong, yung kanyang anak. Ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Combative, mga kababayan, itong si Claire Castro. 7. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pasasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes, we have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip, maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, the media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan? Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. News 5. Hi ma'am, good afternoon once again. Ma'am, just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo.
Are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound anuman ang pronouncements, direktiba ng palasyo and Pangulo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Ma'am, sorry, but of course, whatever you tell us in press briefings would have to have the authority of the president. Of course. Yes, sir. Thank you. Medyo nanibago yung mga members ng Malacanang Press Corps. Combative mga kababayan, rinatrat agad po ni Atty. Claire yung mga fake news ni Digong. So, magiging frontal na po yung pag-atake ng Palasyo Malacanang. Hindi na ayaan ang pagpapalaganap nila ng fake news. Lahat ng mga bibitawang mga intriga ng kalaban, babasagin po isa-isa ngayon ng Presidential Communications Office. Mabuhay! Mabuhay ka, Atty. Claire Castro, ang bagong appointed Undersecretary ng Presidential Communications Office. O ngayon, pati si nakisungalngal na rin si Chis Escudero. Sinungalngal rin, mga kababayan, si Digong. Ayan po, sabi ni Chis Escudero, I do not agree and do not subscribe to his accusation at all. When their accusation that PBBM was a weak leader who was not in control did not fly anya. Now, they're accusing him of the exact opposite and now supposedly has dictatorial tendencies. It's not only anya inconsistent but also irrational and untrue. Basag na basag po. Sabi niya nila, weak leader, na hindi niya kinagat ng tao, hindi pinaniwalaan ng tao, no, yung ating Pangulo, weak leader at wala sa control, not in control sa pamamalakad. Di ba yung pinalalabas nila na ang presidente si Lisa Marcos? Ngayon, kabaliktaran ang sinasabi, diktador na. Inconsistent niya. Hindi lang niya inconsistent but also irrational and untrue. Dito, kumbinsido tayo kay Chis Escudero para lubusang makumbinsi na tayo at yung ating mga mamamayang Filipino, lalo na siyempre yung ating mga mamamayang Filipino. Kabayang Chis Escudero, i-convene mo na yung Senado bilang impeachment court. Iniintay lang ng ating Pangulo yung request, yung tawag mo. Kaya nagsabi ng ating Pangulo, kailangan lang niya tumawag siya sa telepono na kailangan niya ng special session. Sige pa patumpik-tumpik ni sige pa patumpik-tumpik ni Chis Escudero. Tinuturo yung ating Pangulo. Ayaw man ng Pangulo, siya ang mag-initiate para siguro iwas intriga na siya mismo ang nangingialam. Ayaw niyang mangialam sa trabaho ninyo. Ang impeachment trial, mandato, sole mandate ng Senado. Yung Kongreso nagawa na yung trabaho. In-impeach na si Sara. Kayo na lang ang hinihintay. At ang sabi ng ating Pangulo, napakalinaw. Marcos to call for special session if Senate asks for it. Napakalinaw sabi dito sa report ng Manila Bulletin. People's Journal. Sir, natapos na yung session kahapon ng Congress. Magpapatawag po ba kayo ng special session para so that the Senate can proceed with the If the impeachment trial? senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko.
Pero kung wala silang request na gano'n, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. Wala pang request ngayon, sir. How? Wala pang request as we Napakaaga speak. naman, they just got it yesterday. Thank you, sir. No. Senate President Chis Escudero, nasa kamay mo ang bola. Ngayon, sinungal-ngal mo na si Digong, diretso mo nang sungal-ngalin, pati si Sara. Sa pamamagitan ng pag-convene ng Senado, mag-request ka na ng special session. Iniintay ka lang ng Presidente. Dapat magsimula sa inyo. Kasi ayaw naman ng ating Pangulo na siya ang magdikta. May separation of powers. Pag kailangan ninyo, humingi kayo ng you ask for the special session, handa anumang oras ang ating Pangulo to respond. Napakalinaw po. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-age. Max po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.